Makisabay sa uso, lalong-lalo na kung para sa kalusugan. Tumakbo hanggang finish line sa mga napapanahong marathon. Pilipinas, ready, set, takbo! Ewan kung meron ba tayong hinahabol at bakit tila parami na ng parami ang mga sumasali sa marathon. Kasama na ang mga celebrities. Para ng araw naging status symbol ito ngayon. Kaya ang iba, panay pa ang tweet at paglalagay ng Facebook status sa kanilang running experience. Pero bakit nga ba tila naging in na in ang pagsali sa mga marathon? Ensure that you don't get injured. Madaling araw pa lang, sa isang marathon sa Alabang, nitong nakaraang Sabado, naghahanda na ang mga kasali sa 10K o 10-kilometer run. 4, 5. Karamihan sa kanila, tila batak na batak ang katawan. Maya-maya lang, nagsimula na ang takbuhan. Mapababae o lalaki, bata, matanda, lahat kumaripas. Pero sa kanilang lahat, ang pinakaumagaw ng aming atensyon, ang 36 anyos na si Sochi. Halos lahat daw ng klase ng pagpapapayat. Wa-epek kay Sochi. Try ako mga diet pills. At a certain point, nag-stop din yung effect ng drug eh. Parang tumataba ka rin ulit or hanggang doon na lang yung kayang i-lose kasi wala namang physical activity. Eventually, I tried going to the gym also. Nakaka-stress naman. So parang hindi ko rin nagawa. Parang hindi na rin. Saka mas mabagal yung development ng pag-lose ng weight kesa yung sa drug. Aabot kaya si Sochi sa finish line? Pagsali rin sa mga marathon ang naisipang paraan ng 29 anyos na si Ryan. Para umayos daw ang kanyang pangangatawan. Nasa lahi raw kasi nila ang pagiging malaking bulas. At dahil talagang determinado, sa nakalipas na 6 na buwan, 19 na marathon na ang sinalihan ni Ryan. Kaya mula 200 pounds, 175 pounds na lang siya ngayon. Confidence mo, nag-boost. Sa physically, di ka na nahihirapan, ang gaan-gaan ng pakiramdam mo, lahat pwede mo nang gawin, pwede ka magsuot ng medyo fit na damit. Ang mainam pa rito, dahil sa pagsali ni Ryan sa mga marathon, umiiwas na raw siya sa kanyang mga bisyo. Nahihirapan ako huminga, sluggish pakiramdam ko. So nag-decide ako mag-quit na sa cigarettes tsaka sa inom. Mainam ang pagtakbo sa katawan dahil napapalakas nito ang ating resistensya at ang ating puso. Pero bago tumakbo, dapat kumonsulta muna sa doktor, lalo na yung mga may karamdaman. Habang tumatakbo, you hydrate yourself, inom ka ng maraming tubig. At saka you need to be prepared for it. Hindi porket tatakbo kang ngayon ka lang iinom ng tubig. Kailangan days before, talagang fully hydrated na yung katawan. At saka isa pa siguro sign of being a good marathon runner, alam mo yung hangganan mo. Kung natatansya mo na medyo hindi na kaya ng katawan mo, you should stop. Pinaniniwalaang sa bansang Greece, nagsimula ang konsepto ng marathon bilang pagbibigay-pugay sa bayani nilang si Pheidippides na namatay matapos tumakbo ng 2 araw para ibalita sa buong Athens na tagumpay ang Greece sa digmaan. Ginanap naman ang unang paligsahan sa pagtakbo na may layong 40 kilometers April 10, 1896 mula Marathon Bridge hanggang Athens Stadium. Noong nakaraang taon naman, umabot sa halos 100 na marathon ang idinaos dito sa Pilipinas. Hindi na tuloy katakataka kung maituturing na ngayong isang malaking industriya ang pagtakbo o pagsali sa mga marathon. Kung ano-ano na ngang mga gadget na may kinalaman sa pagtakbo ang lumabas sa merkado, katulad ng GPS o Global Positioning System. For this watch, you get an accurate reading of how far you've run
and it helps you not limit yourself to like a track oval or to a specified route. You can go wherever you want, and the watch will tell you through GPS how far exactly you've gone. May mga ibinibenta na rin ngayong mga sapatos na sa sobrang gaan para kang walang suot kapag tumatakbo. Meron pa ngayong magazine para sa mga runner at ang isa sa mga naging cover nito, si Michelle. Nag-first place sa mga marathon na idinaos sa Cebu, Corregidor at Pagudpod. At hindi na kontento si Michelle sa mga marathon dito sa Pilipinas. Hanggang Singapore, dumayo siya. The experience was very different kasi yung number one, the weather is very humid. So kailangan dapat nag-take kami ng time to at least ma-acclimatize kami sa weather. And then second, very competitive yung mga tao. Malalakas yung mga Singaporeans, so mapapa-push ka talaga. Sa biyaheng yon, gumastos si Michelle ng humigit kumulang 15,000 pesos. Hindi man daw siya pinalad na makapwesto sa marathon na yon sa Singapore. Desidido pa rin siyang sumali sa mga darating pang marathon sa Thailand, Malaysia at China. Ngunit pati rin pala dito sa Pilipinas, panay na ang pagdayo ng international marathoners. Katulad ng mga Kenyan mula Africa na pinaniniwala ang pinakamabibilis na runner sa buong mundo. Suking-suki sila sa mga marathon sa Pilipinas. Isa sa kanila si James, graduate ng commerce sa Kenya, pero mas pinili niyang sumali sa mga international marathon. Mas malaki raw kasi ang kinikita niya rito. Sa isang run pa lang, pwede na siyang mag-uwi ng premyo katumbas ng 60,000 pesos. I have two sisters still in school. One high school, one in college. So I need to help them also and also to help my parents. At nito lamang nakaraang linggo, sumabak sa 42-kilometer race o 42K sa Subic International Marathon ang pangkat ni na James. Ang pinaglalaban ng premyo, 20,000 pesos. Pagtunog ng hudyat, simula na ang takbuhan. Good luck to all our runners at the Subic International Marathon. Matapos ang mahigit 2 oras, unti-unti nang nagdatingan ang mga runners sa finish line. Isang Kenyan ang nakasungkit ng unang pwesto at ang second placer, si James. Yeah, I did second place. Is it alright? It's alright. Ang pag-umpisa ng event from scratch, napakahirap. Unang-una, para kumuha ka ng partners, kailangan mo ng mga sponsors. Kailangan mong kumuha ng mga media partners. Kailangan mong kumuha ng race organizers. Pero hindi pala lahat ng runner nakaabot sa finish line. Hulyo nung nakaraang taon, nung sumali sa 21K Marathon, ang 37 anyos na si Remus. Halos 19 na kilometro na raw ang natakbo niya nung bigla na lang itong nag-collapse dahil sa matinding init. Ayon sa pagsusuri kay Remus, heat stroke ang ikinamatay nito. Kinapos din daw ng tubig ang susunod na station na dinaanan ni Remus. Kaya siya na-dehydrate. Nung narinig ko yun, naglamig yung buo kong katawan, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Kasi hindi ko akalain na magkakaroon ng ganitong pangyayari. As in, walang water talaga. Nahirapan talaga ako. Kumbaga yung na-experience ni Kuya, pwedeng mangyari sa iba. Kahit sinong tumakbo doon. Kahit sinong tanongin mo na tumakbo ng 21K and 42K runners, talagang mahirap. Nagsampa ng kaso ang pamilya ni Remus laban sa mga organizer ng marathon event. Hiningan namin ng pahayag ang mga naturang organizer, ngunit tumanggi silang magkomento sa issue. Samantala, tuloy pa rin sa pagtakbo si Sochi. Makalipas ang halos 30 minuto, maituturing na raw ni Sochi na isang munting himala na nakarating siya sa finish line. Achieving, nakaka-achieve ng parang kasi laki-laki ko. Tapos 3K yung tinakbo ko talaga eh. So lahi-lahi parang when I got to the finish line parang wow, kaya ko pala.
Marami sa atin may kanya-kanyang tinatakbuhan sa buhay. Utang, asawa, biyenan, responsibilidad at kung ano-ano pang mga problema. Pero hindi natin dapat takbuhan anumang bagay na may kinalaman sa ating kalusugan. Susunod, Talagang hindi ko mawasan na hindi ininom ng soft drink. mga kakaibang ugali na sakit din. Kaanda.